Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po natin sa Attorney Asis Perez, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, kasi ako specifically, nagiging concern ko yun na ano ba, may radyo man ako, may makokontak ba ako dito? May magre-respond ba sa akin dito? In case may trouble na nangyari doon sa mga nasa bangka, yung mga mangingisda or whatever. Ano ang efficiency ng ating communications? Well, ang communication system natin, siyempre, hindi pa naman ganun ka-efficient as you were describing it to me. But what we envision with the use of these patrol vessels is this is not just a patrol vessel, by the way. Okay. This is a multi-mission vessel. Multi-mission, lahat ng klaseng trabaho pwedeng gawin niya. Kagaya ng ginawa natin sa Yolanda. Lahat ng floating assets natin, ginamit natin sa relief, ginamit natin sa rescue, ginamit nating forward base yan. So yung mga personnel ninyo are also capable of rescue? Yes. Yung ating mga 700 na tinetrain, alam mo, lahat yan 1-miler swimmer. Okay. Yan, lahat yan. Kasi kasama sa mandate nila yung may mga isda eh. Tapos mabilis kasi yung ating mga floating assets, pwede silang mag-conduct ng rescue. Okay. Kasi ang top speed ng ating mga small craft is 25 knots eh. So kung halimbawa, ang layo mo is 15 kilometers lamang, doon sa dulong-dulo ka ng municipal water, eh sa loob ng 15 minuto, kuha ka namin. 20 minutes, kuha ka namin. Diba? So, and then, of course, bahagi ng ating sineset up ngayon, yung satellite communication system. Kasi ang nagiging problema doon, kung halimbawa, andyan ka nga lang, hindi naman ako makakommunicate sa'yo. Precisely. Diba? Eh, hindi mo rin malalaman na namamatay na ako doon. Precisely. And then, kasama din sa ginagawa nating reform, actually, nasa fisheries code natin yan, na lahat ng ating floating, lahat ng ating mga bangkang pangisda, ilalagyan natin ang tinatawag na vessel monitoring device. Until 2018 yan, merong schedule ng implementation yan. Yung mga boats, Boats, how will you say that, sir? Na hindi naman yata lahat ng bangka rehistrado. Ay, kasama din yan. Alam mo, Sir Danny, meron akong, madami kasing backlog. No? Again, let's talk about ano yung ba dapat gawin. Unang-una, sa batas natin noong 1998, dapat lahat ng mga isda rehistrado. Alright. We don't have that. When I joined the Bureau, there were only 50,000 registered fishermen. I know that Pero ang daming bangka na pumapalaot. Yeah, I know that there are about like 1.8 million fishermen. Last year, natapos na natin yung registration natin. So lahat ho ng mga... Mga isda, may pangalan na ngayon, may address, may mukha na sa atin. And then, ang next natin ginawa is nagkaroon tayo ng mandatory vessel registration. Otherwise, pag hindi sila register, hindi sila makapangisda. Huhulihin yung kumbaga parang huhulihin yung kung may LTO, kayo naman ang water. Parang ganon. So mahalaga yon. And matatapos natin yung vessel registration natin by April of next year. Lahat yun. Kasi ang backlog ang laki. Na ang lahat ng dapat boat ay registered. Registered, license. Pagkatapos, may mga sizes yan na kapag 30 gross tons and above ka, lalagyan ka ng vessel monitoring device. Ibig sabihin, we can actually see you wherever you are. Okay. Now, what's the important? Malolocate ka. So, and then, kasama ng system na yon that you can send message. Alright. Kasama yung message. So, kasama dito yung mga bangkang pangisda? Bangkang pangisda na 30 gross tons and above. Okay. So the reason why it's 30 gross tons and above, kasi yun ang lumalayo. Okay. So you need to be able to communicate them using other systems kaysa cellphone. Kasi alam mo naman sa dagat, pag bumanto ka, pag nasa gitna ka ng mga 15, meron yan eh. Pero kung lalayo ka doon, mawawalan ka na, kaya satellite-based yun. Pero ito ho ay mandatory na. It will be mandatory. Kasi ngayon, parang nangyari parang kung sino lang gusto magparehistro. Hindi. Mandatory to. Kasi i-schedule natin to, Sir Daniel, no? Alam mo kasi, siguro meron tayong more or less mga 50,000 vessels that we need to register. What about yung mga bangkang pangisda lang na mga small lang? Hindi ba ito dapat irehistro din? Nakarehistro yan sa munisipyo naman. Iba naman ang registration. So hindi irerehistro sa inyo? Pero ginawa natin ngayon ang tinatawag na programang BOAT-R, Boat Registration ngayon. Kung saan meron tayong target, like yung Fisher Folk Registration na tapos natin last year. Ito namang boat registration ng municipal, tatapusin natin this year. Ang idea naman nun, we are giving our local government a system
Tinulungan din namin mabuo yung system. And you know now, ngayon, kunyari merong bangka yung mga isda, maliit, ano? All that we need to do is to take a picture of that boat, put the dimension on, and the system will automatically compute the tonnage. Okay. You click that, and this is automatically registered in the municipality and in our system. So the registration now is very quick. Electronic registration ang ginagawa natin ngayon. So ito ho ngayon ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. na At ginagawa. matatapos natin yan, we expect to finish this by the end of this year. Yun ang target. Similar to, kasi ang ginawa muna natin, Fish R, we register our fishers. Next is Boat R, and then kasabay naman ngayon yung pagre-register na mas malalaking barko. So ngayon ho, meron na ba kayong mga listahan lahat nung mga mangingisdang Yes, meron tayong mga 1.6 million registered, including their faces, addresses, at may mukha yan. Ilan ho? 1.6 million million ang nakarehistro na. ang nakarehistro na from a baseline of 50 million. And if they want to register, magpa-register as a fisherman, pwede silang mag-send Pwede yan sa diretso ulit, pupunta lang ulit sila sa LGU. Anong kailangan ho doon? ano kasi kasi ba, to? mag-uumpisa pa lang ako. Hindi. Ganito yon. Oh. If you go to your municipal agriculture officer, kung saan nandun yung registration system, may computer kasi doon. Then you have to register yourself and you have to prove that you're a fisherman. Pero bago kasi yun i-registro, sinecertify talaga na may isda nga ito. Kasi mahirap naman na lahat ng gusto magparehistro, magpaparehistro. Exactly. Yun ho kasing mga, kagaya nun, yung mga nagpapaandar ng, kasi sa iba yung dagat, I mean, ako kasi pag may mga experiences sa ganun before you can actually use a jet ski, kailangan may license ka. Right. Na pwede kang mag-drive nung ano na yun, na pwede mong dalhin yan. Depende pa rin kung hanggang saan kalayo. Depende sa code mo. Ito lang ang pwede mong beyond this, dapat ganito ang restriction code na ang meron ka. Meron ho ba tayong mga ganong sistema dito? That's system yan ng Marina. Okay. Ng Marina, yung nililisensyahan yung mga nagdadala ng vessel. Depende sa laki. So may mga tinatag na patron, may kapitan, may mestro. Depende na yan sa classification. Sa Marina po yun. Okay. So kayo, paano kayo nakakapagbantay ng bukod doon sa nagpapatrol lang? Wala bang mga pwede, halimbawa, ay, alam ko dito sa area na to, merong mga taga-BIFAR dito, pwede kong lapitan. O halimbawa parang itong, di ba parang pulis, may istasyon ng pulis. Kayo ba wala ba kayong istasyon? Well, kasi yung floating, iba yun kesa dun sa meron istasyon. meron kaming mga stations all over the country, pero it's not enough. Ang mangyayari ngayon for 2016, there'll be a proposal for forward stations. Example, we wanted to have one in Polillo Island. Okay. Facing the Pacific. No? Para nandun ngayon naka-station yung dalawa mong floating asset na medyo mabilis. So kung meron kailangan kang i-rescue ng mga isda, yun ang gagamitin. The same is true with Batanes, for instance. Meron tayo dong ginagawa ngayon, inaaral natin, kung saan natin ilalagay yung forward station and a substation. Kasi I was in the farthest island, no? Yung Amianan Island natin, o Yami Island ang tawag nila doon sa iba, no? Yun ang pinakadulo-dulong isa natin. Binaba ko yun ng isang araw. I was there mga 2 weeks ago. At nakita ko merong isang possible area for a station there. Kaya nga lang, kailangan, pag naglagay ka ng istasyon doon, meron ka rin mabilis na craft na magtatanggal ng mga tao mo kung sakasakali. Kasi alam mo naman sa Batanes, medyo ang panahon dyan, pag sumama, ang alon diyan kasi laki ng Pero church. wala ba kayong mga air assets as well, like chopper na wala pa tayo diyan. Pero don't you think that it would be also of help sa inyo? Not now. We're thinking more of drones. Kasi kasi nakita mo yung chopper kasi unang-una you need a pilot, di ba? So, mal yun. Of course, yung maintenance doon, wala naman kami ganung capability. Pero kung meron kang drone na medyo long range yung drone mo, that will effectively increase the range of your vessel as well. At mas matipid sa tingin namin. Ako, may drone ako na may kayang bumuhat ng ng salbabida. Talaga? Nagda-drop lang sa ano. So that's one of the, kasi kami ho ang unang gumamit ng drone sa news. Dito sa Pilipinas. Okay. So we're using it for traffic as well to monitor yung ng traffic. Yun lang, minsan napapagdiskitahan ng kaap.
But that's the idea, no? Okay. I'm more up into the drone rather than Yung chopper, okay. Doon sa revised fishery code, pinagbabawal na daw po yung pangingisda ng mga yung mga small scale fisher folk diyan sa Manila Bay. Tinutuligsa ho yan ngayon ni VP Binay dahil hindi daw ho yan dumaan sa consultation sa mga mangingisda. Ano ba ang stand niya dyan? Hindi ko malaman bakit pati ho yun isasali sa politika. Hindi ho totoo yun Kasi yun ang batas na yun noong 1998, bawal na po na mangisda ang mga commercial na palakaya sa loob ng municipal water. Yun ang binabanggit ni BP Binay. Kasama ko nandun ho ako actually nung Sabado Kausap ko ho yung mga mangingisda doon. At sinasabi ko sa kanila na yung mga kaharap ko ho doon, mga small-scale commercial fishers ho yun. At kaya ho ako nagpunta doon, sabi ko sa kanila, matagal na nababiolate yung batas, baka kailangan magtulungan tayo para yung gobyerno, hindi na kayo huhulihin. Kasi ang problema ho ganito Manila Bay is already a degraded area. And we don't want to continually degrade Manila Bay. Ano po? Kaya po, ang ginagawa po dyan, at yan po ay naka-reserve sa maliliit na mga isda. Yung pong binabanggit, well, with due respect po kay Vice, kung totoo po yun, hindi ko po narinig Pero alam ninyo, you heard about it, di ba? This time lang ko po narinig yun. Ngayon ko lang po nadinig yun, na meron pong statement doon si Vice President. Ang kailangan na po, maging aware po siguro si Vice President, I can explain this to him, na ang pinagbabawalan po natin ay yung mga illegal. Na yung pong pagiging legal o illegal nun, hindi po bagong batas yun In fact, mas pinalawag nga po namin yung iba. Pinayagan na po namin yung basnig ngayon Nung araw po, bawal po ang basnig dyan. Ngayon po, nakita ko na yung basnig naman, hindi talaga active gear yun. So, nilagay po ng Congress na hindi na po bawal yung basnig ngayon. In fact, and that's the idea, i-convert nyo ngayon yung mga bawal nyo dun sa pwede. At hindi yung pipilitin natin, yung bawal itutuloy po natin. So what should they do? Ano hong dapat Basically is to convert their vessel to better gear. At yung mga illegal po, umalis talaga sa Manila Bay. At kaya, they limit themselves into the donut hole. Totoo lang po, mas marami po ang legal kaysa sa illegal. So you have had your consultations po. Of course, hindi po, at saka yung pong consultation kasi sa batas, Kongreso po ang gumagawa nun, hindi po naman kami. Remember? So dapat malinaw po 'yon na hindi po 'yan executive function. It's the laws are created by the pero syempre di ba pagka may mga pinapatupad na din tayo doon. Of course, we need to let them know. Ito i-implement natin ito. Precisely. Actually ano po 'yan? Yung pong binabanggit nila na hindi po nila alam, hindi po totoo 'yon. Dahil 1998 pa po 'yan ang binago lang po yung penalty At kaya po tayo nagpupunta po sa kanila, nakikipag-usap. Personal po, nagpupunta po ako doon. Para nga po bigyan po sila ng paalala na, okay, by September, baka magkaroon ng full implementation. Let's change our gear. So ngayon, ibig sabihin, ito nakaplano na sa inyo, by September, you will have a full implementation of this? O pinaplano pa lang? Yun po kasi yung batas Hindi po, what we're saying is, hindi naman po kami magpapatupad yan, yung po mga LGUs Ngayon, ang mangyayari po kasi, pagka po ginamit ng LGU yung bagong batas ngayon, yung penalty, talaga pong malaki po masyado ang parusa. At marami pong LGU talaga na ayaw po na yung commercial fishers pumapasok doon sa lugar na maliit na mga isda. Yun po yung rason doon. So, ibig sabihin you're leaving it to the LGU? Wala na kayong Jointly, we will work together. But the point is, yun po kasing 15 kilometers from the coastline, mandate po ng LGU yun. Sa kanila pong poder yun. Ngayon, alam mo, in Bataan, masigpit po doon. Ito po mga taga-Nabotas, pumupunta po ng Bataan. Wala naman pong, yun po naman para sa mga taga-Bataan. At para po yun sa maliliit na mga isda ng Bataan. So, kailangan maging malinaw lang po siguro yung information. Kasi po, what we're trying to protect is the interest of the small fishers. Okay, so ngayon... Kaya po bawal yung malalaki sa loob. Alright, so ngayon, ano ho yung dapat ipaalam natin sa kanila na dapat ito by this time, ito na ngayon ang dapat na maging situation or else ay mahuhuli na kayo?
At ang ginagawa Kasi parang ang mangyayari dito, ngayon, i-implement na namin yung batas. Kasi I-implement. marami hong ganyan kung minsan na kaya ang akala ay hindi bawal yun, ay wala sa batas yun dahil hindi na-implement. Kasi hindi ginagawa yung trabaho. Exactly. Ngayon po kasi, alam po ninyo, dumating na po yung ating mga floating assets. Dumating din po yung ating additional personnel. Wala pong rason para hindi natin Ma-implement ipatupad pa. yung batas. So, ibig ko sabihin, maintindihan ko nung araw Kasi, hindi ka naman po pwedeng maglangoy para hulihin yung nangingisda. Wala kang floating asset. Papawanan But this time, hindi na po pwedeng gawing rason yan. And that's precisely the reason why the government invested. Para magkaroon ng good governance. So ano ho ngayon ang i-implement ninyo at kailan at saan-saan ito at ang mga sakop? The mandate, sir, is to implement the law throughout the Philippines. Okay. Buong Pilipinas, so not just in Manila Bay. Okay. At palagay ko, mas marami hong matutuwa pag pinatupad yung batas. Kasi mas marami hong naaagawan yung malalaki. Imagine mo, alam ba, kumuha kayo 100 banyera. 30 tao kayong sakay dyan. Napunta sa may-ari ang 50%. Ilan yung inagawan mo doon? Eh baka 1,000 tao. So, 1,000 tao nawalan, 30 lang ang kumita. Yung ba ang gusto ng... So implement nyo ngayon ito, kailan na yung full implementation? The full implementation of the law is upon the effectivity of the IRR. Ginagawa po yung IRR ngayon Ang IRR po matatapos ng September. So pag natapos po yung IRR, wala na pong rason para hindi magkaroon ng full implementation. And by that time, you have the personnel, you have the floating assets. At mapapatupad na natin. Kasi ganito po, kailangan malinaw. Ano po ba yung papatupad natin? Ang ipapatupad po natin ay yung batas na nagpipigil na masira yung dagat. Pangalawa, yung batas na nagpipigil mang-abuso ang malalaki sa maliliit. If that is the problem, that, again, with due respect to the Vice President, of the Vice President, as you stated, I don't know if that really happened, then, ibig sabihin ba, bayaan na lang nating abusuhin yung dagat? Ibig sabihin ba, bayaan na lang nating ubusin ng malalaki yung maliliit, yung para sa maliliit? Yung ba yung gusto natin? And that's a question. No? I'm not attributing anything, but I think it has to be very, very clear. Ano ba ang gustong intensyon? So more or less by October ho ito? By October po, we are Kasi envisioning... by September, matatapos yung Matatapos IRR. po yung IRR. When I say we, it's not BFAR. It's the entire government, including the LGU. So, ang mangyayari ho niyan, kailangan natin ngayong bigyan ng pulgada yung iba. Kaya personal po tayo nagpupunta doon, nakikipag-usap po tayo. In fact, nung Saturday po, I spend mga half day po doon. Kausap ko po yung mga mangingisda. Pero before that, nag-uusap na po kami. And in fairness po, halimbawa kina Congressman Chanco at sa kanyang kay Mayor, we created a technical working group. Kasi nga po, para matulungan po natin yung ano. Gaano ko nagiging ka-stricto kayo ngayon dun sa... Kasi experience ko din ho sa nakita ko sa ibang countries, pagka may season na bawal sa kanilang kumuha ng sardinas, ito ang kailangang size ng gagamitin mong lambat. Opo. May mga nagche-check sa kanila dyan. At hindi ka pwedeng lumabas na may lambat ka na mas maliit dyan sa ano na yan, sa ganitong panahon. O kaya, dyan sa lugar na yan, hindi ka pwedeng mangisda dyan ng sardinas sa ganitong panahon. We have close seasons now Mapapansin nyo, yun po yung una nating ginawa. So, pagdating po natin dyan, siguro yung 2011 po kasi tayo napasama sa gobyerno. So, by November of 2011, we have our first close season. Sambuanga. At tuloy-tuloy po yung close season natin sa Sambuanga. At napakaganda po ng resulta, Sir Danny. So, mapansin ninyo, pumunta po kayo sa palengke ngayon at sa mga supermarket, tingnan po nyo kung gaano kadami yung brand ng dilatang sardinas ngayon. Sa dami. Ilang klase? Ang dami. Yung stock talaga, makikita mo, madami-madami. And if you go to Sambuanga now, ang sabi nga ni Mayor Ben Climaco sa akin, I have a problem with the sardine factory. What, Mayor? Masyadong mabaho. Sobrang overproduction na sila. Because the capacity of the sardine factory has been exceeded. Dahil ngayon, nagto-24/7 sila na nag-ooperate ng sardine cannery nila. So, and that's good for us, no? So, with close season... So, nababantayan na ho ngayon? Yeah, with close season, actually, hindi ho gobyerno lang ang nagbabantay sa close season. It's the fishermen themselves who now realize the value of close season. Kasi kung halimbawa, close season ka, walang nariramdamang benepisyo yung mga mais na hindi niya tutuloy yun, hindi niya susuportahan. But this time, you can see
Kahit po yung mga bottled sardines natin, ang daming klase. You see? Kasi ito ho yung indication talaga na effective yung close season. So after the Zamboanga close season, we implemented the Visayan Sea close season. Ang ganda rin ho ng epekto doon. No? In fact, ang nangyayari ho dati, yung 500, yung 5 bantasan na lambat, pinuputol na lang 2 3 bantasan na lang. Kasi pag ginamit mo yung 5 bantasan, sa dami ng isda, puputulin mo sa dulo. Hindi mo kayang kargahin. So, in fact, the close season really is helping us. And we have close season now in Davao. We're studying one for Palawan. And eventually, magkakaroon ho tayo ng close season para naman sa Dalagang Bukid, dito po sa Zambales area. So, unti-unti na tayo na iba-ibang mga lugar. Opo, iba-ibang lugar. And then, meron po tayo, last year, binuksan na po natin yung close season natin sa Ludong. So, yung pong president, yung pinakamahal po na isda, ay meron na rin pong close season yan. Well, ano ho ang gusto ninyo? Yung bang, gusto ko lang malaman din, yung regular ho ba na may sapat din ba tayong personnel na nag-check ng kalidad ng tubig natin? Kasi isa ho yung sa mahalaga din siguro para sa mga lamang dagat na makita natin lagi safe or yung tubig natin okay. Meron ho bang ganyan? Meron po tayo, pero hindi po sapat. I'll give you a concrete example. Naalala nyo, noong 2011, 2009, several years, lagi tayong binibisita ng matitinding fish kill. Yung wala na lang laman wala na lang makita for the entire month, kundi fish kill, diba? Nakabalita ba kayo ngayon? In the last few years? Wala po eh. Meron tayong isa sa Pangasinan. Nangyari po last mga 3 months ago, 2 months ago. But wala po tayong ganun ngayon eh. Yung ganun ka-massive, ganun kadami, at mayat-maya meron. Wala po tayong ganun eh. No? Ito po ang bunga ng water quality monitoring program natin. And that means also managing our stocks as well. So yun ho yung ginagawa. So you now regularly do that na? It's being regularly done. Lahat ho ng mga major fishing or aquaculture area natin, meron tayong monitoring. At nakakapagbigay ho tayo ng tamang advice ngayon sa mga nagpapalaisdaan. Pangalawa po, yung regular red tide monitoring. Ito kasi yung isa sa pinakamasakit sa akin. Ano? It's time may namatay because of red tide. It pains me a lot eh. So, kaya ho, mas nagdadagdag tayo ng pondo para dito. At ginagawa natin, naglalagay na tayo ng satellite stations to monitor red tide. Kasi dati, puro centralized kasi yan. So, dapat talaga, yung red tide monitoring, i-localize mo. Para kaagad makaka-respond yung mga tao. Well, with that, maraming salamat po sa panahon binigay niyo sa amin. And we do hope na ma-fulfill yung hindi lang 100. 100 yung inyong mga patrol boats na mailagay. So Daniel, maraming salamat sa pagkakataon. Actually, part ng advocacy nga po natin na it's time po na maimbitahan tayo. Maganda pong ipaliwanag yung current state ng ating pangisdaan. Mahalaga po kasi talaga yung pangisdaan natin. Filipinos, ang staple food po niyan ay kanin at isda. Kaya napakahalaga po sa amin ng pagkakataon na nabigyan nyo kami ng ganitong pagkakataon para makapagpahayag ng aming Tsaka yung mga bantay dagat din ho natin siguro, dapat intensify din natin. Minsan may mga nag-aabuso ng kung kumuha ng mga yung mga jocks ng grabe talagang inaabuso nila. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Attorney Aziz Perez. Dito lamang ako sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.